Ang hangin sa loob ng klinika ni Dr. Santos ay artipisyal na malamig kasinlamig ng mga salitang dahan-dahang lumalabas sa kanyang bibig. Bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa katahimikan, isang matalas na tunog na sumisira sa natitirang pag-asa ni Ricardo. Nakaupo siya sa isang mamahaling leather na silya na hindi man lang niya maramdaman ang lambot. Ang kanyang suot na Armani suit na karaniwang nagbibigay sa kanya ng aura ng kapangyarihan at kontrol ay tila isang kasuotang hindi kanya kulubot sa mga lugar na hindi dapat. "I'm sorry, Mr. Ricardo," sabi ng doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng propesyonal na pakikiramay, isang tingin na sanay ng ibigay ni Ricardo sa mga business meeting kapag tinatanggihan niya ang isang deal. "We've exhausted all options. The new scans confirm it. The degeneration is accelerating faster than any of our models predicted." Hindi sumagot si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking bintana ng klinika kung saan tanaw ang nagtataasang gusali ng Makati. Mga tore ng salamin at bakal, mga simbolo ng yaman at ambisyon na minsan ay tinitingala niya ng may pagmamalaki. Ngayon, ang mga ito'y tila mga lapida sa isang malawak na sementeryo. "How long?" Ang tanong ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan, garalgal at mahina. Isang salitang hindi bagay sa isang taong nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking construction firm sa bansa. Nag-atubili si Dr. Santos. Tiningnan niya ang mga resulta sa kanyang tablet kahit nakabisado na niya ang bawat numero. Based on the current rate, 5 days, more or less, ang katawan niya ay hindi nakakayanin pa. 5 araw. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ricardo. Hindi ito isang sentensya ng korte o isang business deadline. Ito ay isang hatol ng kamatayan. Para sa kanyang nag-iisang anak. Para kay Enzo. Naramdaman ni Ricardo na ang mundo ay bumagal. Ang tunog ng traffic sa labas ay nawala. Ang pagtik ng mamahaling relo sa kanyang pulso ay huminto. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang naririnig niya. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod, isang kahinaang hindi niya kailanman ipinakita sa sinuman. "Thank you, Doctor." Ang kanyang boses ay walang emosyon, isang maskarang binuo ng maraming taon ng pagiging matigas. Hindi niya hinintay ang sagot ng doktor. Naglakad siya palabas ng klinika, bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 sako ng semento. Ang biyahe pabalik sa kanyang mansyon sa Forbes Park ay malabo. Ang kanyang driver ay nagsalita, ngunit hindi niya narinig. Ang mga pamilyar na kalsada ay tila dayuhan. Pagpasok ng kanyang sasakyan sa malawak na gate, ang mansyon na ipinagmamalaki niyang ipinagawa ay tila isang malaki at malamig na musoleo. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nakakabingi. Ang sahig na gawa sa Italian marble ay kumikinang, ang mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nakasabit sa dingding, ngunit lahat ng ito ay walang buhay, walang halaga. Sir Ricardo, salubong sa kanya ni Lourdes ang kanilang matandang kasambahay na mahigit 20 taon nang naninilbihan sa kanila. Ang kanyang mukha na puno ng mga linya ng pag-aalala ay nagpakita ng takot. Sa isang kamay, hawak niya ang kanyang rosaryo. "Kamusta po si Enzo?" Hindi sinagot ni Ricardo ang tanong. Sa halip nagtanong siya, kumain na ba siya? Umiling si Lourdes at may luhang namuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Kaunti lang po, sir." Isinuka rin niya kaagad. Ayaw na rin po niyang uminom ng gamot. Umakyat si Ricardo sa malawak na hagdanan. Ang bawat baitang ay parang isang pag-akyat sa kalbaryo. Ang pinto ng kwarto ni Enzo ay bahagyang nakabukas. Mula roon naririnig niya ang mahina at hirap na paghinga ng kanyang anak na tinutulungan ng isang oxygen tank sa tabi ng kama. Si Enzo ay nakahiga sa gitna ng isang napakalaking kama na tila lalamunin siya sa laki. Ang kanyang balat ay maputla, halos kasing puti ng mga kumot. Ang dating masayahin at malikot na 8 taong gulang na bata ay anino na lamang ng kanyang dating sarili.
Ang kanyang mga mata na dati puno ng kislap ay malalim at pagod. Itay bulong ni Enzo nang makita ang kanyang ama sa may pinto. Lumapit si Ricardo at umupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng anak na napakalamig. "I'm here, anak. I'm here." Walang ibang masabi si Ricardo. Ano ang sasabihin ng isang ama sa kanyang anak na may taning na ang buhay, na ang lahat ng pera niya sa mundo ay hindi kayang bumili ng kahit isang dagdag na hininga para dito? Ilang sandali silang natahimik. Tanging ang tunog ng oxygen machine ang maririnig. Maya-maya, isang matinis na tunog ng takong ang bumasag sa katahimikan mula sa ibaba. Ang tunog na yon ay pamilyar kay Ricardo, isang tunog na laging may kasamang tensyon. "Nandyan na ang tita Catherine mo," sabi ni Ricardo, may bahid ng pagkayamot sa kanyang boses. Hindi nagtagal pumasok si Catherine sa kwarto nang walang katok-katok. Siya ang nakatatandang kapatid ng yumaong asawa ni Ricardo, si Maria. Laging impeccably dressed ang kanyang buhok, ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang muka ay may ekspresyon ng pagiging banal at mapanghusga. "Ricardo," sabi niya, ang kanyang boses ay matigas. Hindi niya pinansin si Enzo sa simula. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon sa bayaw. "Tumawag si Dr. Santos. Sinabi niya sa akin." "Hindi mo kailangang pumunta dito, Catherine," sagot ni Ricardo, hindi inaalis ang tingin sa kanyang anak. "At pabayaan kang mag-isa sa kahibangan mo." Tumaas ang boses ni Catherine. Lumapit siya sa kama at tiningnan si Enzo na parang isang bagay na kaawa-awa. "Tingnan mo ang pamangkin ko. Naghihirap siya dahil sa katigasan ng ulo mo. Kung nakinig ka lang sa akin noon pa, kung ibinalik mo lang ang sarili mo sa Diyos." "Huwag mong isama ang Diyos dito." Putol ni Ricardo, tumatayo na. Ang kanyang pasensya ay paubos na. "Bakit hindi side ang hamon ni Catherine? Dahil natatakot ka. Lahat ng pera mo, lahat ng building na itinayo mo, wala ni isa sa mga yan ang makakatulong sa kanya ngayon. Ito ay parusa. Ricardo, parusa sa pagtalikod mo sa kanya pagkamatay ni Maria. Huwag mong banggitin ang pangalan niya." Mariang sabi ni Ricardo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. "Bakit?" "Dahil masakit ang katotohanan." Lumapit si Catherine, ang kanyang muka ay malapit na sa mukha ni Ricardo. Si Maria ay isang debotong babae. At ngayon, ang anak niya ay nag-aagaw buhay dahil ang ama niya ay mas piniling sambahin ang pera kaysa sa Diyos na nagbigay buhay sa kanya. "Get out," mahinang sabi ni Ricardo. Ngunit hindi nakinig si Catherine. Ipinatong niya ang isang paper bag sa bedside table. "Nagdala ako ng mga bagong gamot mula sa Germany at mga holy oil, pero alam nating pareho na huli na ang lahat. Ricardo, may mas mabuting paraan. Ilagay natin siya sa isang hospice, isang lugar kung saan mapayapa siyang makakapagpaalam, napapaligiran ng mga dasal, hindi ng mga makina." Ang salitang hospice ay parang bombang sumabog sa loob ng kwarto. Para kay Ricardo yon ay pagsuko, pag-abandona. "Hindi ko isusuko ang anak ko." Sigaw ni Ricardo, ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Hindi ito pagsuko, ito ay pagtanggap. Sigaw pabalik ni Catherine, "Pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Hayaan mo siyang mamatay ng may dignidad." Ang huling mga salita ay tumago sa puso ni Ricardo na parang punyal. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa galit at desperasyon. Sa isang mabilis na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng bedside table. Crash! Ang tray na naglalaman ng mga gamot-baso ng tubig at ang mga bote ng holy oil na dala ni Catherine ay tumilapon sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin at nagkalat na tableta ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Napasinghap si Catherine na paatras. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng gulat na agad na palitan ng matinding galit. Si Lourdes, na pumasok dahil sa ingay, ay napahawak sa kanyang bibig. Si Enzo ay napapikit, isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi.
Nababaliw ka na. Sigaw ni Catherine, nanginginig ang boses sa galit. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinisira mo ang lahat. Lumayas ka. Umuungal na sigaw ni Ricardo, ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng emosyon. Itinuro niya ang pinto. Lumayas ka sa bahay ko at huwag ka nang babalik. Nagtagisan sila ng tingin, dalawang puwersang nagbabanggaan sa gitna ng isang trahedya. Sa huli si Catherine, ang unang sumuko. Inayos niya ang kanyang damit, tiningnan si Ricardo na may sukdulan, pagkasuklam at tumalikod. Sana'y patawarin ka ng Diyos sa ginagawa mo sa anak mo. Sabi niya, bago tuluyang lumabas ng kwarto, ang matitigas na yabag ng kanyang takong ay unti-unting humina. Palayo. Nang mawala na si Catherine, ang lakas ni Ricardo ay tila naubos. Napaluhod siya sa sahig sa gitna ng mga bubog at nagkalat na gamot. Ang kanyang malalakas na balikat ay nanginig. Doon sa malamig na sahig ng kanyang marangyang mansyon, ang milyonaryong si Ricardo, ang hari ng kanyang industriya, ay umiyak na parang isang batang walang magawa. Lumapit si Lourdes, hindi nagsasalita, at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil sa pag-iyak si Ricardo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bagong determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang anak na nakatingin sa kanya nang may takot at pagmamahal. Hindi niya hahayaang matapos ang lahat sa loob ng kwartong ito. Hindi niya hahayaang ang huling alaala ni Enzo ay ang sigawan at basag na salamin. Lourdes, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat. Tulungan mo akong ihanda si Enzo. Aalis tayo. Saan po tayo pupunta, sir? Nag-aalalang tanong ni Lourdes. Tumingin si Ricardo sa bintana sa papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa kalangitan. May isang lugar na laging nagbibigay ng kapayapaan sa kanila, isang lugar na paborito ni Maria, isang lugar kung saan simple lang ang lahat. Pupunta kami sa parke, sabi niya. Dadalhin ko siya sa parke sa huling pagkakataon. Ang Ayala Triangle Gardens ay isang hiyas ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan ng Makati. Dito dinala ni Ricardo si Enzo sa ilalim ng mga matatayog na puno na naging saksi sa maraming masasayang alaala nila kasama si Maria. Habang dahan-dahan niyang itinutulak ang wheelchair sa makinis na daanan, bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang pagbabalik tanaw. Naalala niya ang tawa ni Maria habang hinahabol ang isang batang Enzo sa damuhan, ang kanilang mga picnic sa ilalim ng lilim, ang mga pangarap na binuo nila para sa hinaharap. Ngayon ang mga alaalang iyon ay parang multo, masakit at malinaw. Itay, look. Bulong ni Enzo, ang kanyang boses ay mahina pa sa hangin. Itinuro ng kanyang payat na daliri ang isang maliit na ibon na may kulay dilaw na dibdib na dumapo sa isang sanga. Ang ganda niya. Ngumiti si Ricardo, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, anak. Maganda nga. Sa sandaling iyon, may bahid ng normalidad. Isang ama at isang anak na nagmamasid sa kalikasan. Ngunit ang sandali ay marupok babasagin. At hindi nga nagtagal ito'y nabasag. Nagsimula ito sa isang maliit na ubo. Tapos isa pa mas malakas. Biglang nanikip ang dibdib ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Nagsimula siyang humingal, bawat paghinga ay isang pakikibaka. Ang tunog ng kanyang paghinga ay naging isang sumisipol na ingay, isang nakakakilabot na tunog na kabisado na ni Ricardo. Enzo, huminga ka! Nagpanik si Ricardo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang emergency inhaler sa bulsa ng bag ni Enzo. Hindi niya maisara nang maayos ang kanyang mga daliri sa paligid nito. Ang kanyang isip na sanay sa paglutas ng mga komplikadong problema sa negosyo ay naging blangko. Ang kanyang anak
ay nag-aagaw buhay sa harap niya at wala siyang magawa. Ang mukha ni Enzo ay nagsimulang mamutla, ang kanyang mga labi ay may bahid na ng kulay asul. Tulong-tulong. Naisip niyang isigaw, ngunit walang boses na lumabas. Parang nakabara ang takot sa kanyang lalamunan. At sa gitna ng kanyang pagkasindak, isang anino ang tumakip sa kanila. "Bigyan niyo po siya ng tubig." Isang boses kalmado at bata ang nagsalita. Napatingala si Ricardo at nakita ang isang batang lalaki, marahil kasing edad ni Enzo. Nakasuot ito ng kupas na t-shirt na may butas at maruming short. Nakayapak ang kanyang mga paa sa damuhan, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw at tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Hindi alam ni Ricardo kung saan nanggaling ang bata. Tila sumulpot lang ito mula sa ilalim ng malaking puno ng nara na malapit sa kanila. Hawak ng bata ang isang maliit, gamit ng bote ng mineral water. "Sino ka?" Gulat na tanong ni Ricardo. Hindi sumagot ang bata. Sa halip lumuhod ito sa tabi ng wheelchair ni Enzo. "Kuya," sabi niya sa malumanay na boses direkta kay Enzo. "Huminga ka. Tumingin ka sa akin." Hirap na hirap si Enzo, ngunit ang kalmadong boses ng bata ay tila tumagos sa kanyang paghihirap. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa estranghero. "Gayahin mo ang pag-ugoy ng mga dahon," sabi ng bata, itinuturo ang mga sanga ng puno ng nara sa itaas nila. Dahan-dahan, papasok, palabas, tulad ng hangin. Inilapit ng bata ang bote ng tubig sa labi ni Enzo. Kahit isang lagok lang. Nag-aalangan tinulungan ni Ricardo ang kanyang anak. Uminom si Enzo ng kaunting tubig. At pagkatapos, sinubukan niyang sundin ang sinabi ng bata. Tumingin siya sa mga dahon na marahang umuugoy at sinubukang tularan ang ritmo ng mga ito sa kanyang paghinga. Papasok, palabas. Unti-unti ang sumisipol na tunog ay humina. Ang paninikip sa kanyang dibdib ay nagsimulang lumuwag. Ang kulay ay dahan-dahang bumalik sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa braso ng wheelchair ay nagsimulang mag-relax. Pagkatapos ng ilang sandali, humihinga na siya. Nang normal, bagamat pagod na pagod. Nakatitig lang si Ricardo, hindi makapaniwala. Ang atake ay lumipas ng walang gamot. Lumipas ito dahil sa isang batang lansangan at sa kanyang kakaibang payo tungkol sa mga dahon. Tumingin si Enzo sa batang lalaki. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang totoong ngiti ang suminilay sa kanyang mga labi. Isang mahinang ngiti, ngunit sapat na para bigyan ng kirot ang puso ni Ricardo. "Salamat," bulong ni Enzo. Ngumiti pabalik ang bata. "Walang anuman. Ako si Kai." Bumaling si Ricardo kay Kai, puno ng pagtataka at kaunting hinala. Paano mo ginawa yon?" Dinukot niya ang kanyang wallet, isang reflex na sanay na siyang gawin. "Magkano?" Umiling si Kai. Hindi niya tiningnan ang wallet. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Enzo. "Hindi ko po kailangan ng pera." Umupo siya sa damuhan, sa tabi ng wheelchair na parang matagal na silang magkakilala. "Nakita mo ba yung ibon kanina?" Tanong niya kay Enzo. "Mayapula ang tawag doon. Mahilig sila sa mga buto ng damo." Nakinig si Enzo na bighani. Nakalimutan na niya ang kanyang paghihirap. Para kay Ricardo ang eksena ay surreal. Ang kanyang anak na halos hindi na nagsasalita ay masiglang nakikipag-usap sa isang pulubi. Ang yaman at kahirapan ay magkatabi, pinag-isa ng isang simpleng pag-uusap tungkol sa mga ibon. "Ricardo, ano? Sa tingin mo ang ginagawa mo?" Isang matinis na boses ang sumira sa sandali. Mabilis na lumingon si Ricardo at nakita si Catherine na mabilis na naglalakad palapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay kulubot sa galit. "Catherine, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Ricardo, tumatayo para harangin siya. Ngunit ang mga mata ni Catherine ay hindi sa kanya nakatuon.
Nakapako ito kay Kai na may sukdulang pandidiri. Bakit mo hinahayaang lapitan ng isang basurero ang pamangkin ko? Baka may sakit yan. Marumi. Napapaurong si Kai ang nangiti sa kanyang muka ay naglaho. Naramdaman ni Enzo ang tensyon at hinawakan ng kamay ng kanyang ama. Umalis ka bata. Utos ni Catherine kay Kai. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Lumapit siya para hilahin si Enzo palayo. Halika na Enzo, uuwi na tayo. Hindi ka dapat napapaligiran ng ganitong klaseng mga tao. Huwag mong hawakan ang anak ko. Madiing, sabi ni Ricardo, hinaharangan ng daan ni Catherine. At bakit hindi pinapabayaan mo siya? Tingnan mo nakikipag-usap sa isang pulubi. Sigaw ni Catherine. Tumingin siya kay Kai na para bang ito ay isang insekto. Dinukot niya ang kanyang pitaka, kumuha ng isang lukot na 1,000 piso at ibinato ito sa paanan ni Kai. Heto, sabi niya, nang may pang-aalipusta. Kunin mo yan at umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa amin kailanman. Ang pera ay bumagsak sa damuhan, isang asul na papel na simbolo ng lahat ng pinaniniwalaan ni Catherine. Hindi gumalaw si Kai. Hindi niya tiningnan ng pera. Sa halip dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Hindi kay Catherine, kundi kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng galit o takot. Ang nakita ni Ricardo ay isang bagay na mas tumusok sa kanyang puso. Isang tingin ng matinding pagkadismaya. Isang tingin na tila nagsasabing, akala ko iba ka. Pagkatapos ng isang mahabang sandali ng katahimikan, tumayo si Kai. Pinagpagan niya ang alikabok sa kanyang short, hindi pa rin inaalis ang kanyang mga mata kay Ricardo. Pagkatapos ng walang salita, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papalubog sa mahabang anino ng hapon. Ang 1,000 piso ay naiwan sa damuhan, hindi ginalaw. Mabuti naman at umalis na siya. Sabi ni Catherine kontento. Ngunit si Ricardo ay hindi nakikinig. Dahil sa tabi niya narinig niya ang isang mahinang hikbi. Tumingin siya sa kanyang anak. Si Enzo ay umiiyak, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa manggas ng suit ni Ricardo. Itay, sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak, isang pakiusap na bumasag sa puso ni Ricardo. Huwag mo siyang paalisin. Ang gabi sa mansyon ay laging may dalang kakaibang bigat. Ang katahimikan na dapat sana'y nagbibigay kapayapaan ay nagiging isang kumot ng kalungkutan na bumabalot sa bawat silid. Para kay Ricardo, ang mga gabi ang pinakamahirap. Ito ang mga oras kung kailan ang mga anino ay humahaba at ang mga takot ay gumagapang mula sa kanilang pinagtataguan. 2:00 ng madaling araw nagising si Ricardo sa isang sigaw. Isang sigaw na puno ng purong takot. Itay-itay. Napabalikwas siya mula sa kanyang kama. Ang puso niya'y kumakabog ng mabilis. Hindi na niya kailangan pang isipin kung saan nanggagaling ang sigaw. Tumakbo siya palabas ng kanyang silid, tinahak ang malamig na pasilyo patungo sa kwarto ni Enzo. Naabutan niya ang kanyang anak na nakaupo sa kama basang-basa ng pawis at nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang takot na hindi nakikita. Ang oxygen machine sa tabi niya ay tila mas maingay, ang bawat pagbuga ng hangin ay parang isang paalala ng kahinaan ng bata. Enzo anak, nananaginip ka lang, sabi ni Ricardo, umupo sa tabi niya at niyakap ang nanginginig na katawan. Nandito si Itay, ligtas ka. Ang dilim Itay. Humihikbing, sabi ni Enzo, isinubsob ang kanyang muka sa dibdib ng ama. Ang dilim-dilim po, at ang sakit-sakit ng mga binti ko. Hindi ako makagalaw. Hinagod ni Ricardo ang likod ng anak. Ito ang dati ring panaginip. Isang bangungot na paulit-ulit na dumadalaw kay Enzo. Isang madilim na lugar kung saan ang kanyang katawan ay hindi na sumusunod sa kanya. Isang representasyon ng sakit na unti-unting kumakain sa kanyang lakas. Tapos na, bulong ni Ricardo.
Panaginip lang yon. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. Dahan-dahang humupa ang pag-iyak ni Enzo. Ngunit nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay nagbago. Hindi na ito puno ng takot kundi ng pagtataka. Pero Itay, sabi niya bahagyang humiwalay para tingnan ng ama. Bago po ako magising, may nangyari. Dumating po siya. Sino anak? Si Kuya Kai. Sagot ni Enzo, ang kanyang mga mata ay may bahid ng alaala ng panaginip. Hawak niya po ang kamay ko. Biglang nawala yung dilim. Nasa isang hardin po kami, Itay. Puno ng mga bulaklak na kumikinang. At nakakatakbo po ako. Napatigil si Ricardo. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito. Anong sabi mo, anak? Nakatakbo po ako, ulit ni Enzo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumatakbo po kami ni Kuya Kai sa damuhan. Mabilis po. Walang sakit, walang hingal. Katulad po dati, noong hindi pa ako may sakit. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Ricardo. Isang panaginip. Oo, isang panaginip lang. Isang produkto ng isipan ng isang batang may sakit na nangungulila sa kanyang kalusugan. Ngunit ang pangalan, Kai. Ang batang yon, na nakilala lang nila, ng ilang minuto kaninang hapon ay naging anghel sa panaginip ng kanyang anak. Ang pagkakataon ay masyadong kakatwa, masyadong malinaw. Bumalik si Enzo sa pagkakahiga. Ang kanyang paghinga ay mas kalmado na. Sana totoo na lang yon, Itay. Bulong niya bago tuluyang makatulog muli, dala ng pagod. Ngunit si Ricardo ay hindi na makatulog. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit sa halip na humiga, tumayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin, nakatingin sa kadiliman sa labas. Ang mga salita ni Enzo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Tumatakbo kami ni Kuya Kai. Walang sakit. Paano nangyari na ang isang batang lansangan ay nagkaroon ng ganoong klaseng epekto sa kanyang anak sa loob lamang ng ilang sandali? Kinabukasan, ang ambiyansa sa almusal ay mabigat. Halos hindi ginalaw ni Enzo ang kanyang pagkain. Si Ricardo naman ay abala sa kanyang laptop, sinusubukang ilibang ang sarili sa mga email at stock market reports, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Si Lourdes ang bumasag sa katahimikan habang naghahain ng kape. Sir Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at nag-aalangan. Tungkol po sa batang si Kai. Tumingin si Ricardo mula sa kanyang laptop. Anong meron sa kanya? Madalas ko po siyang nakikita, sir. Pagpapatuloy ni Lourdes, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Doon po sa simbahan ng Baklaran. Lagi po siyang nandoon tuwing Miyerkules. Nagsisindi ng kandila. Tahimik lang po siyang nakaupo sa isang sulok. Nangunot ang noo ni Ricardo. At anong ibig mong sabihin? Ang sabi po ng mga nagtitinda sa labas, ulila, na raw po ang batang yon. Ngunit kahit kailan daw po, ay hindi nila nakitang nagnakaw o nanggulo. May kakaiba po sa kanya, sir. Sabi ni Lourdes, ang kanyang mga mata ay puno ng matatag na paniniwala. May biyaya po siyang dala. Biyaya. Ang salitang yon ay tila dayuhan sa bokabularyo ni Ricardo. Para sa kanya, ang mundo ay pinapatakbo ng pera, kapangyarihan at siyensya. Ang biyaya ay para sa mga taong tulad ni Lourdes at ng yumaong si Maria, mga taong kumakapit sa mga bagay na hindi nakikita. Ngunit bago pa man niya maitaboy ang ideya, ang kanyang telepono ay tumunog ng malakas sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan sa screen ay nagdulot ng iritasyon sa kanya, Catherine. Ano na naman? Sagot niya ng walang pagbati. Ricardo, kailangan nating mag-usap, sabi ni Catherine sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay hindi nagalit tulad ng rasi. Ito ay malamig, kalkulado at mas nakakatakot. Nag-aalala ako sa iyo at higit sa lahat nag-aalala ako para kay Enzo. Huwag kang mag-alala, Catherine. Maayos kami. Isang mapait na tawa ang narinig niya. Maayos, Ricardo, iwinasiwas mo
ang mga gamot na nagkakahalaga ng libo-libo. Nagdala ka ng isang batang marumi at posibleng may sakit malapit sa iyong anak na may mahinang resistensya. Ang iyong mga desisyon ay hindi na makatwiran. Ano ang punto mo, Catherine? Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan, isang katahimikang may bigat. Nakausap ko na ang abogado ng pamilya. Sabi ni Catherine sa wakas, tatalakayin namin ang tungkol sa iyong kalusugang pangkaisipan at kung ano ang pinakamabuti para kay Enzo. Napatigil si Ricardo. Ang mga salita ay isang malinaw na banta. Hindi lang ito isang simpleng alitan ng pamilya. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Gusto ni Catherine na kunin si Enzo mula sa kanya. Wala kang karapatan. Mariing sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. May karapatan ako bilang kanyang tita na nag-aalala. Tumaas ang boses ni Catherine. Kung hindi mo na kayang gumawa ng tamang desisyon para sa anak mo, Ricardo, may ibang gagawa nito para sa iyo. Ililigtas ko ang pamangkin ko mula sa iyong kabaliwan. Click! Ibinaba ni Catherine ang telepono. Nakatitig si Ricardo sa kanyang cellphone, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Sa isang panig ang hatol ng mga doktor, 4 na araw na lang ang natitira. Sa kabilang panig ang banta ni Catherine na kukunin ang kanyang anak sa mga huling sandali nito. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang braso. Tumingala siya at nakita si Enzo nakatingin sa kanya nang may pag-aalala. Okay lang po kayo, Itay. Tumingin si Ricardo sa mukha ng kanyang anak, ang maputlang balat, ang pagod na mga mata, ang hirap na paghinga. At pagkatapos, naalala niya ang panaginip, ang hardin, ang pagtakbo, ang saya sa boses ni Enzo habang ikinukwento ito. Isang panaginip at isang pag-asa. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Ricardo. Isang desisyon na labag sa lahat ng kanyang lohika. Isang desisyon na isinilang mula sa purong desperasyon. Tumayo siya mula sa mesa, Lourdes. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Bantayan mo si Enzo. Huwag mong hahayaang pumasok si Catherine kung sakaling bumalik siya. Aalis ako. Pero sir, saan po kayo pupunta? Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at naglakad palabas. Hindi niya dinala ang kanyang driver. Siya mismo ang magmamaneho. Habang binubuhay niya ang makina ng kanyang mamahaling sedan, alam niya sa sarili niya na ang gagawin niya ay isang kabaliwan, isang suntok sa buwan. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Ang siyensya ay sumuko na. Ang pamilya ay nagiging kaaway niya. Ang natitira na lang ay ang alaala ng isang batang lansangan na may kalmadong mga mata at ang kwento ng isang panaginip. Habang minamaneho niya ang sasakyan, palabas ng Forbes Park patungo sa mga magugulong kalsada ng Maynila, iisa lang ang nasa isip niya. Hahanapin niya si Kai. Ang paglipat mula sa malawak at malinis na mga kalsada ng Forbes Park patungo sa masisikip at magugulong eskinita ng Tondo ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang Mercedes-Benz S-Class ni Ricardo, na karaniwang simbolo ng tagumpay at kapangyarihan, ay tila isang dayuhang sasakyan dito, malaki makintab at lubos na wala sa lugar. Bawat pag-usad nito sa masikip na trapiko ay binabati ng mga mausisang tingin mula sa mga taong naglalakad sa bangketa, mga nagtitinda, at mga batang naglalaro sa gitna ng kalsada. Ang mga tingin ay pinaghalong pagkamangha-inggit at hinala. Binuksan ni Ricardo ng bahagya ang bintana at ang artipisyal na lamig ng aircon ay agad na hinalinhan ng mainit at makapal na hangin ng Tondo. Isang halo ng amoy ng usok mula sa mga sasakyan, nilulutong pagkain sa kalye, at ang hindi maikakailang amoy ng kahirapan. Ito ang unang beses sa loob ng maraming taon na napadpad siya sa ganitong lugar at naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Saan niya hahanapin ang isang bata
Sa dagat ng mga taong ito si Kai. Iyon lang ang pangalang alam niya. Walang apelyido, walang address. Ang tanging palatandaan niya ay ang sinabi ni Lourdes, malapit sa simbahan. Ngunit aling simbahan? Maraming simbahan sa Maynila. Nagmaneho siya ng mabagal ang kanyang mga mata, ay maingat na sinusuri ang bawat sulok, bawat batang lansangan na kanyang nakikita. Naghahanap ng pamilyar na mukha ng mga matang tila mas matanda kaysa sa edad nito. Ngunit lahat ng bata ay tila magkakamukha sa ilalim ng maruming damit at alikabok ng kalye. Pagkatapos ng halos isang oras na pag-iikot, malapit na siyang sumuko. Isang kabaliwan ito, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Umuwi ka na. Harapin mo ang katotohanan. Ngunit ang imahe ni Enzo na sabik na nagkukwento tungkol sa kanyang panaginip ay muling sumagi sa kanyang isipan. Hindi. Susubukan niya. Kahit ano. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang medyo maluwag na lugar, malapit sa isang palengke. Tinitiis ang mga tingin ng mga taong nagtataka. Bumaba siya at agad niyang naramdaman ang pagiging iba. Ang kanyang mamahaling sapatos na leather ay tila sumisigaw sa gitna ng mga pudpod na tsinelas. Inayos niya ang kanyang damit. Pakiramdam niya ay isa siyang target. Naglakad siya nagtatanong sa mga nagtitinda. May nakita po ba kayong bata? Pangalan niya Kai? Karamihan ay umiiling lang, ang iba'y tinitingnan siya na parang nawawala sa sarili. Ngunit isang matandang nagtitinda ng sigarilyo ang tumingin sa kanya nang may pag-intindi. Kai, yung batang laging nakatambay sa may puno ng acacia malapit sa tulay. Tanong ng matanda. Laging may kasamang mga mas bata sa kanya. Isang kislap ng pag-asa. Oo, siguro siya nga. Saan po yung tulay? Itinuro ng matanda ang direksyon. Nagpasalamat si Ricardo at nagmamadaling naglakad. Hindi alintana ang init ng araw. At doon sa ilalim ng isang mayabong na puno ng acacia sa tabi ng isang maruming estero, nakita niya ito, isang grupo ng mga bata nakapalibot sa isang figura. At sa gitna nila, nakaupo si Kai. Hawak niya ang isang maliit na supot ng tinapay. Maingat niyang hinahati-hati ito sa maliliit na piraso. Tinitiyak na ang bawat bata, mula sa pinakamaliit na paslit hanggang sa medyo mas matanda sa kanya, ay makakatanggap ng pantay-pantay na bahagi. Ang sarili niyang bahagi ay ang pinakamaliit na katayo si Ricardo. Sa di kalayuan, nakatago sa likod ng isang nagtitinda ng prutas at tahimik na nagmamasid. Natigilan siya. Ang eksenang nasasaksihan niya ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Siya na kayang bumili ng kahit anong pagkain na gustuhin ng kanyang anak, ay nanonood sa isang batang halos walang-wala na inuuna pa ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Ang simpleng paghahati ng tinapay na yon ay isang leksyon ng pagkabukas palad na hindi kayang ituro ng anumang business school. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang makita siya ng mga mas batang kasama ni Kai, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling damit at may seryosong mukha, ay isang pambihirang tanawin sa kanilang lugar. Isa-isa silang nagtakbuhan, hawak ang kanilang maliit na piraso ng tinapay, hanggang sa si Kai na lang ang naiwan. Hindi natinag si Kai. Tumingala siya kay Ricardo, ang kanyang mga mata ay kalmado na tila inaasahan na niya ang pagdating nito. Bata. Simula ni Ricardo ang kanyang boses ay medyo alanganin. Hindi siya sanay makipag-usap sa ganitong paraan. Kailangan kong humingi ng pabor sa'yo. Si Enzo po ba? Diretsong tanong ni Kai. Tumango si Ricardo, bahagyang nagulat sa direktang tanong. Oo, hindi siya maganda. Naisip ko lang na baka kung makita ka niya baka sakali. Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Ano nga ba ang inaasahan niya? Isang himala. Gusto kong bisitahin mo siya. Pagpapatuloy ni Ricardo, bumabalik sa tanging lengguwaheng alam niya.
Dinukot niya muli ang kanyang wallet at kumuha ng ilang asul na 1,000 pisong papel. Babayaran kita. Sabihin mo lang kung magkano. Kahit magkano. Tiningnan ni Kai ang perang iniaabot sa kanya. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa mga mata ni Ricardo. Walang kasakiman. Sa kanyang tingin, walang pananabik. Sa halip, may bahid ng lungkot. Hindi po kailangan ng bayad. Mahinang sabi ni Kai, ngunit may diin. Kung pupunta po ako yon ay dahil kay Enzo, hindi po dahil sa pera. Muling nasampal si Ricardo. Ang bata ay may dignidad na hindi niya inaasahan. Isinukbit niya pabalik ang kanyang wallet. Nakaramdam ng hiya. Pasensya na. Sige, kung ganon, pwede ka bang sumama sa akin ngayon? Tumango si Kai. Tumayo siya pinagpaga ng alikabok sa kanyang short at handa ng sumunod. Walang dala, walang ari-arian. Tanging ang sarili niya lang. Naglakad sila pabalik sa kung saan nakaparada ang sasakyan. Para kay Ricardo, ang bawat hakbang ay puno ng tensyon. Ngunit si Kai ay naglalakad. Nang may kumpiyansa ito, ang kanyang mundo. Kilala niya ang bawat eskinita, ang bawat lubak sa kalsada. Nang malapit na sila sa isang kanto, isang kaguluhan ang biglang sumiklab. Dalawang lalaki na tila parehong lasing ang nagsimulang magsigawan. Ang mga salita ay mabilis na naging tulakan at maya-maya lang ay nagsusuntukan na sila sa gitna ng daan. Isang grupo ng mga tao ang agad na nagkumpol-kumpol, ang iba'y sumisigaw, ang iba'y naguudyok. Napatigil si Ricardo, hindi alam ang gagawin. Sa kanyang mundo ang ganitong mga problema ay inaayos ng mga security guard. Ngunit dito, siya ay isang estranghero, isang target. Naramdaman niya ang mga mata ng ilang tao na nakatingin sa kanyang relos, sa kanyang sapatos. Nagsimula siyang makaramdam ng takot. Dito po tayo, sir. Bago pa man siya makapag-react, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang pulsuhan. Walang pag-aatubili hinila siya ni Kai, papasok sa isang makipot at madilim na eskinita sa pagitan ng dalawang gusali. Ang amoy ng basura at maruming tubig ay sumalubong sa kanila. Anong... Shhh! Sabi ni Kai, inilagay ang isang daliri sa kanyang labi. Mula sa kanilang pinagtataguan, dinig nila ang papalakas na sigawan at ang tunog ng isang bagay na nabasag. Mas delikado po doon. Bulong ni Kai, ang kanyang boses ay seryoso. Maraming manloloko kapag may gulo. Kukunin nila ang wallet nyo. Natahimik si Ricardo. Muli nagulat siya. Ang batang ito na tila sa gisag ng kawalang malay kanina ay nagpakita ng talas ng isip na produkto ng pamumuhay sa kalye. Iniligtas siya. Siya ang makapangyarihang si Ricardo ay iniligtas ng isang batang lansangan. Hinintay nila na humupa ang kaguluhan bago sila muling lumabas. Tahimik silang naglakad patungo sa kotse. Ang biyahe pabalik sa Forbes Park ay napuno ng katahimikan. Ngunit hindi ito isang katahimikang hindi komportable. Si Ricardo ay nagmamaneho, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Si Kai naman ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Namimilog ang mga mata sa nagtataasang mga gusali at malilinis na kalsada na kanilang dinadaanan. Nang sa wakas ay pumasok sila sa malaking bakal na gate ng mansyon, huminga ng malalim si Ricardo. Ligtas na sila. Nasa kanyang teritoryo na sila. Ang malawak na hardin at ang marangyang harapan ng bahay ay sumalubong sa kanila. Ngunit ang pakiramdam ng kaligtasan ay agad na naglaho. Doon sa paanan ng engrandeng hagdanan, sa entrada nakatayo si Catherine. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tila isang general na naghihintay sa pagdating ng isang kaaway. Pinahinto ni Ricardo ang sasakyan. Bago pa man sila makababa, mabilis na lumapit si Catherine sa pinto. Sa gilid ng pasahero, pinuksan niya ito ng malakas. Tiningnan niya si Kai mula ulo hanggang paa
Ang kanyang mukha ay puno ng sukdulang pandidiri. Ang kanyang mga labi ay kumibot sa galit. Pagkatapos bumaling siya kay Ricardo, ang kanyang boses ay isang malamig at matalas na sibat na tumusok sa katahimikan. Ano ang ginagawa ng basurang ito dito? Ang mga salita ni Catherine ay parang lason na kumalat sa hangin, sinisira ang katahimikan ng marangyang harapan. Basura. Ang salitang iyon ay tumama kay Ricardo na parang suntok, hindi dahil sa kanya ito ipinatutungkol, kundi para sa batang tahimik na nakaupo sa tabi niya. Nakita niya kung paano napayukom si Kai na tila nais maging invisible sa loob ng mamahaling kotse. Pumasok ka sa loob, Catherine. Mariing utos ni Ricardo habang bumababa ng sasakyan. Huwag kang gagawa ng eksena dito. Eksena! Tumawa si Catherine ng mapakla. Ikaw ang gumagawa ng eksena, Ricardo. Nagdala ka ng pulubi sa pamamahay mo. Sa pamamahay kung saan nakatira ang isang batang may sakit at nangangailangan ng proteksyon, hindi ng impeksyon. Hinarangan niya ang daan, patungo sa pinto. Ang kanyang katawan ay tensyonado, handang makipaglaban. Hindi papasok ang batang yan dito. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto sa likuran nila. Lumabas si Lourdes, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata na bihira lang makita ni Ricardo. Ma'am Catherine, sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay magalang ngunit matatag. Bahay po ito ni Sir Ricardo at ang tahanang ito ay bukas para sa lahat ng taong may malinis na puso. Ang simpleng pangungusap na yon na binitawan ng isang kasambahay ay may bigat na parang utos ng isang reyna. Nagulat si Catherine. Hindi niya inaasahan na sasalungatin siya ng isang hamak na katulong. Nagbigay ito ng sapat na pagkakataon para kay Ricardo. Kay halik ka na, sabi ni Ricardo binuksan ang pinto para sa bata. Huwag mo siyang pansinin. Sa gabay ni Ricardo at sa proteksyon ng presensya ni Lourdes, nakapasok sila sa loob ng bahay nilagpasan ang nangingit-ngit na si Catherine na naiwang nakatayo sa labas talunan sa unang sagupaan. Ang loob ng mansyon ay tila lalong nagpatingkad sa kaibahan ni Kai. Ang kanyang mga yapak na paa ay tahimik na tumutuntong sa kumikinang na sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang mga mata ay maingat na tumitingin sa matataas na kisame, sa mga malalaking painting at sa mga mamahaling weebles, ngunit hindi ito tingin ng paghanga, kundi ng isang taong nasa dayuhang lugar. Nasa taas siya, sabi ni Ricardo at nagsimula silang umakyat sa malawak na hagdanan. Bawat hakbang ay nagpapabigat sa dibdib ni Ricardo. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Nagdala ako ng isang estranghero para ano? Para pagbigyan ng isang panaginip, para subukan ng isang imposible. Nang marating nila ang pinto ng kwarto ni Enzo, huminto si Ricardo. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay marahang itinulak ang pinto. Ang eksena sa loob ay mas malala kaysa sa inaasahan niya. Si Enzo ay nakahiga, ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Ang kanyang balat ay may kulay abo na at ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat. Ang monitor sa tabi ng kama ay nagpapakita ng mga numerong mababa at hindi regular. Mukhang masumina siya mula nang umalis si Ricardo. Enzo, anak, bulong ni Ricardo lumalapit. Dahan-dahang iminulat ni Enzo ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang ama at pagkatapos ang figura sa likod nito. Isang mahinang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kai. Ang pangalan ay halos hindi marinig. Lumapit si Kai sa kama. Hindi siya nagsalita. Hindi niya tinanong kung ano ang masakit. Walang sinabing kahit anong salitang nagbibigay ng huwad na pag-asa. Sa halip ginawa niya ang isang bagay na simple at dalisay. Iniabot niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Enzo. Ang pagdikit ng kanilang mga balat ay tila nagdala ng isang kakaibang enerhiya sa silid.
Si Kai ay pumikit. Gusto niyo po bang magdasal? Tanong niya ang kanyang boses ay mahina, hindi nakatingin kay Ricardo o kay Lourdes na tahimik na pumasok sa silid. Si Ricardo, ang taong laging naniniwala sa datos at ebidensya, ay tumingin sa kanyang anak na nag-aagaw buhay. Tumingin siya sa batang lansangan na may hawak na hindi matitinag na pananampalataya. Tumingin siya kay Lourdes na mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Sige. Sagot ni Ricardo ang salita ay tila napakahirap bigkasin. At sa isang kilos na hindi niya kailanman inakala na gagawin niya dahan-dahan siyang lumuhod sa gilid ng kama ng kanyang anak. Nakita ito ni Lourdes at lumuhod din sa kabilang panig. Panginoon, nagsimulang magdasal si Kai. Ang kanyang boses ay malinaw at payapa sa gitna ng tensyonadong silid. Hindi po kami humihingi ng kayamanan o kapangyarihan. Hindi po kami humihiling na unawain ang inyong mga plano. Ang tanging hiling po namin ay ang buhay ni Enzo. Ibalik niyo po ang kanyang lakas. Bigyan niyo po siya ng isa pang pagkakataon na tumakbo, tumawa at mabuhay. Walang mga magarbong salita. Walang mga bersikulo mula sa Biblia. Isang simpleng pakiusap lamang mula sa puso ng isang bata. Naramdaman ni Ricardo ang pangingilid ng kanyang mga luha. Narinig niya ang mahinang hikbi ni Lourdes. Ang tanging tunog sa silid ay ang boses ni Kai at ang regular na tunog ng oxygen machine. Pagkatapos ng ilang sandali, natapos magdasal si Kai. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang silid ay nabalot sa isang malalim at mabigat na katahimikan. Ang tunog ng oxygen machine ay tila humina. Ang mga numero sa monitor ay tila tumigil sa pagbaba. At pagkatapos isang bagay na hindi ka pani-paniwala ang nangyari. Si Enzo na kanina lang ay halos hindi na makagalaw ay gumalaw. Dahan-dahan hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Kai. Pagkatapos iminulat niya ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito malabo at pagod. Ang kanyang mga mata ay malinaw, matalas, puno ng buhay. Isang malalim na hininga ang kanyang kinuha. Isang hininga na hindi nagmula sa makina, kundi mula sa kanyang sariling mga baga. Isang hininga na malalim at buo. Itay. Sabi niya at ang kanyang boses ay hindi nabulong. Ito ay malinaw. Uhaw po ako. Natulala si Ricardo. Si Lourdes ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Dahan-dahang umupo si Enzo sa kama, walang tulong. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa. Ginalaw niya ang mga ito na para bang ngayon lang niya ulit ito nakita. Tinanggal niya ang oxygen mask sa kanyang mukha. Anak, huwag. Simula ni Ricardo, ngunit natigilan siya. Dahil si Enzo ay humihinga ng normal. Perpektong normal. Pagkatapos sa isang kilos na sumalungat sa lahat ng sinabi ng mga doktor, sa lahat ng scan, sa lahat ng prediksyon, ibinaba ni Enzo ang kanyang mga paa mula sa kama. Dahan-dahan siyang tumayo sa sahig na gawa sa kahoy. Nanginig ang kanyang mga binti sa simula, ngunit pagkatapos ay tumatag. Isang hakbang, pagkatapos isa pa, at isa pa. Naglakad siya palayo sa kama, palayo sa mga makinang sumusuporta sa kanyang buhay. Naglakad siya patungo sa kanyang ama na nakaluhod pa rin sa sahig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. At pagkatapos tumakbo siya. Hindi ito isang mabilis na takbo, ngunit ito ay takbo. Ang kanyang maliliit na paa ay gumawa ng tunog sa sahig habang tumatakbo siya sa huling ilang talampakan at yumakap ng mahigpit sa leeg ng kanyang ama. Itay. Sigaw niya ang kanyang boses ay puno ng lakas at kagalakan. Wala na pong sakit, hindi na masakit. Niyakap ni Ricardo ang kanyang anak. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Enzo, ang lakas ng yakap nito, ang tibok ng puso nito sa kanyang dibdib. Totoo ito. Nangyayari ito. Sa gitna ng pagyakap,
Tumingin si Ricardo sa may pinto. Nakatayo doon, si Catherine. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkabigla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang balat ay kasing putla ng multo. Nasaksihan niya ang lahat mula sa pasilyo. Ang pag-upo ni Enzo, ang pagtayo, ang paglakad, ang pagtakbo. Ang kanyang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas madilim, isang pinaghalong takot at galit. Hindi, bulong niya umiiling, hindi ito maari. Tumingin siya hindi kay Enzo, kundi kay Kai, na tahimik pa ring nakatayo sa tabi ng kama. Anong ginawa mo? Sigaw ni Catherine. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng akusasyon. Anong klaseng mahika ang ginawa mo, bata ka? Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na tila nakakita siya ng isang halimaw. Ito ay gawa ng demonyo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Pangkukulam ito. Ang sigaw ni Catherine na gawa ng demonyo ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang matalim na nota na sumisira sa sagradong sandali. Ngunit para kay Ricardo, ang ingay na yon ay tila nagmula sa napakalayong lugar. Ang tanging realidad niya sa mga sandaling iyon ay ang bigat ng kanyang anak. Sa kanyang mga bisig ang init ng hininga nito sa kanyang leeg at ang malakas na tibok ng puso nito na kanyang naririnig. Itay, tingnan mo, sabi ni Enzo, humiwalay sa yakap at nagsimulang tumalon-talon sa lugar. Kaya ko na. Kaya ko nang tumalon. Bawat talon ni Enzo ay parang isang martilyo na dumudurog sa pader ng pagdududa at kawalan ng pag-asa na binuo ni Ricardo sa loob ng maraming buwan. Ang kanyang anak ay buhay. Ang kanyang anak ay malakas. Ang kanyang anak ay gumaling. Tumingin si Ricardo kay Kai na tahimik pa ring nakatayo, ang kanyang mukha ay payapa. Ang mga mata ng milyonaryo at ng batang lansangan ay nagtagpo. Sa mga matang yon, nakita ni Ricardo ang isang bagay na higit pa sa siyensya, higit pa sa lohika, higit pa sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Nakita niya ang pananampalataya na nagkatawang tao. Salamat. Bulong ni Ricardo, isang salitang hindi sapat para ipahayag ang nag-uumapaw na pasasalamat sa kanyang puso. Hindi ngumiti si Kai. Tumangulang siya, isang simpleng pagkilala na tila nagsasabing, hindi ako, kundi siya. Huwag kayong maniwala dyan. Muling sigaw ni Catherine, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Ito ay isang panlilinlang, isang masamang espiritu ang sumanib sa bata. Hindi na siya pinansin ni Ricardo. Tumayo siya, hinawakan ng kamay ni Enzo at lumapit kay Kai sa isang desisyon na isinilang hindi mula sa isip kundi mula sa kaluluwa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng bata. Mula ngayon, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Dito ka natitira, sa amin. Hindi ka na babalik sa kalye. Nanlaki ang mga mata ni Kai sa gulat. Po, sabi ko, dito ka na, ulit ni Ricardo. Ikaw, bahagi ka na ng pamilyang ito. Ang mukha ni Enzo ay nagliwanag na parang araw. Talaga, itay. Magiging kapatid ko na si Kuya Kai. Oo, anak. Magiging kapatid mo na siya. Ang eksena ng nabubuong pamilya ay masyadong hindi matanggap ni Catherine. Nabaliw ka na talaga, Ricardo. Sigaw niya. Hindi mo maaring basta na lang pulutin ang isang basura mula sa lansangan at dalhin dito. Hindi mo alam kung sino yan. Isa siyang panganib. Bago pa man makasagot si Ricardo, dumating ang 2 doktor at 3 nurse na ipinatawag niya kanina sa gitna ng kanyang pagkasindak. Si Dr. Santos, ang nangunguna ang kanyang muka, ay handa para sa pinakamasamang balita. Ricardo, anong nangyari? Tumawag ang nurse. Sabi ni... Natigilan si Dr. Santos sa kalagitnaan ng kanyang sasabihin. Ang kanyang mga profesional na mata ay agad na napako kay Enzo.
Hindi nakahiga sa kama at nakakabit sa mga makina, kundi nakatayo, nakahawak sa kamay ng kanyang ama at ang kulay ng kanyang pisngi ay malusog na rosas. Ano? Paano? Nauutal na tanong ng doktor. Tingnan mo para sa iyong sarili, Dok. Sabi ni Ricardo, isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sumunod na oras ay isang eksenang puno ng pagkalito at hindi paniniwala. Ang mga doktor at nurse ay nagsagawa ng lahat ng posibleng pagsusuri kay Enzo. Kinuha nila ang kanyang blood pressure, sinukat ang kanyang oxygen levels, pinakinggan ang kanyang puso at baga at nagsagawa ng isang mabilis na neurological exam. Bawat resulta ay lalong nagpadagdag sa kanilang pagkamangha. Ang kanyang vital signs, perpekto, bulong ng isang nurse sa kanyang kasama. Ang oxygen saturation niya ay 99% sa room air. Imposible, sabi ng isa pa. Ricardo, sabi ni Dr. Santos, ang kanyang muka ay isang maskara ng siyentipikong pagkalito. Hindi ko ito maipaliwanag. Batay sa mga scan niya kahapon, dapat ay comatose na siya ngayon. Pero ito ay wala sa anumang medical textbook. Kung minsan, Dok, sagot ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Kai, na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Kasama si Lourdes. Ang mga sagot ay wala sa libro. Matapos umalis ang medical team na nangakong mag-i-schedule ng isang buong serye ng mga bagong pagsusuri, sa ospital, kinabukasan ang katahimikan ay muling bumalik sa silid. Si Catherine ay nawala, na umalis, nang walang paalam, na parang isang aninong natakot sa biglaang liwanag. Si Ricardo ay umupo sa tabi ni Kai. Si Enzo naman ay umupo sa kabilang panig, masayang idinidikit ang sarili sa kanyang bagong kapatid. Salamat, Kuya Kai, sabi ni Enzo. Iniligtas mo ako. Umiling si Kai. Ang Diyos ang nagligtas sa iyo, Enzo. Nakinig lang siya. Ang gabing iyon ng hapunan ay isang selebrasyon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng halos isang taon, ang malaking hapagkainan ay napuno ng tawa. Si Enzo ay kumain ng may gana, humihingi pa ng dagdag na kanin, isang bagay na halos ikaiyak ni Lourdes sa tuwa. Si Kai sa simula ay nahihiya ay unti-unting naging komportable sa gitna ng init ng pagtanggap. Itinuro sa kanya ni Enzo kung paano gamitin ang kubyertos at pareho silang nagtawanan nang hindi sinasadyang tumalsik ang isang butil ng kanin mula sa tinidor ni Kai. Para kay Ricardo, ang pagmamasid sa kanila ay parang panunood sa isang panaginip na nagkatotoo. Ang kanyang pamilya ay muling buo sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Ngunit habang ang gabi ay lumalalim, isang tawag sa telepono ang gumising sa kanya mula sa masayang panaginip na ito. Isang tawag na nagpaalala sa kanya na habang ang isang digmaan ay natapos, isang bago naman ang nagsisimula pa lang. Hello, sagot niya sa kanyang cellphone. Ricardo. Ang boses ni Catherine ay malamig na parang yelo, walang bahid ng anumang emosyon. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na nakipag-ugnayan na ako sa aking mga abogado. Nangunot ang noo ni Ricardo. Tungkol saan, Catherine? Tapos na. Magaling na si Enzo. Isang tuyong tawa ang kanyang narinig. Talaga, o baka naman inilagay mo lang siya sa mas malaking panganib, Ricardo? Opisyal na akong nagsampa ng petisyon sa korte. Hinihiling ko ang isang agarang investigasyon sa hindi ligtas na kapaligiran sa tahanan ni Enzo. Ano ang pinagsasabi mo? Ang basehan ko ay simple. Pagpapatuloy ni Catherine ang kanyang bawat salita ay tila isang patalim. Nagdala ka ng isang hindi kilalang elemento mula sa lansangan, isang potensyal na kriminal, isang taong may hindi malamang pinagmulan at posibleng may mga sakit sa loob ng iyong bahay. Inilalagay mo sa kapahamakan ang pisikal at emosyonal na kaligtasan ng aking pamangkin.
At ang iyong mga aksyon, kamakailan, ay nagpapakita ng isang pattern ng hindi matatag na pag-iisip. Napatayo si Ricardo, ang kanyang dugo ay kumukulo sa galit. Pinoprotektahan ko ang anak ko at ang batang yon. Iniligtas niya si Enzo. Yan ang sasabihin mo sa hukom, kalmadong sagot ni Catherine. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan niya. Isang nag-aalalang tita na may koneksyon sa lipunan o isang ama na nawala sa sarili at nagsimulang maniwala sa mahika ng mga pulubi. Magkita na lang tayo sa korte, Ricardo. Click! Ibinaba ni Catherine ang telepono. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng kanyang tahimik na sala, hawak ang telepono na parang isang sandata. Ang saya na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig na takot. Tama si Catherine. Sa mata ng batas, sa mata ng lipunan, ang kanyang ginawa ay isang kabaliwan. Paano niya ipapaliwanag ang isang himala sa isang hukom na naniniwala lamang sa ebidensya? Paano niya poprotektahan ang kanyang bagong pamilya laban sa isang kaaway na gagamitin ng lahat, pera, impluwensya at paninira, para sirain sila? Napatingin siya sa hagdanan patungo sa silid kung saan ang kanyang dalawang anak ay mahimbing nang natutulog, walang kamalay-malay sa bagong panganib na nagbabanta. Ang himala ay hindi pala ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Ang simula ng isang bagong digmaan. Ang mga unang araw ng bagong buhay ni Kai sa mansyon ay isang serye ng mga pagtuklas at pag-aalinlangan. Ang mundo sa loob ng matataas na pader ng Forbes Park ay ibang-iba sa mundong kinagisnan niya. Dito ang katahimikan ay isang normal na bagay, hindi isang senyales ng panganib. Ang pagkain ay laging sagana, hindi isang bagay na kailangang ipaglaban. Ang mga pinto ay may mga kandado para sa privacy, hindi para hadlangan ang mga magnanakaw. Ang pinakamalaking hamon para sa kanya ay ang gabi. Isang matinis na sigaw ang gumising kay Enzo mula sa mahimbing na pagkakatulog. 3:00 ng madaling araw, ang silid ay nababalot sa dilim, ngunit sapat ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana para makita niya ang kanyang bagong kapatid. Si Kai ay nakaupo sa kanyang kama, ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Kuya Kai, anong nangyari? Tanong ni Enzo, bumabangon at lumalapit. Hindi sumagot si Kai. Nakatingin lang siya sa kawalan. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw na, para bang may hinahabol siya o may humahabol sa kanya. Pumasok si Ricardo sa silid na naalarma rin ng sigaw. Kay, anong problema? Doon lang tila natauhan si Kai. Lumingon siya at nang makita niya si Ricardo at si Enzo, ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding hiya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Wala po. Masamang panaginip lang po. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Yumuko siya, itinatago ang kanyang mukha. Hindi na nagtanong pa si Ricardo. Nauunawaan niya na may mga sugat na hindi basta-basta naghihilom. Marahan niyang tinapik ang balikat ng bata. Ligtas ka dito, Kai. Panaginip lang yon. Ngunit alam nilang lahat na hindi lang yon basta panaginip. Ito ay isang anino ng nakaraan, isang multo na sumusunod kay Kai kahit sa loob ng kaligtasan ng kanyang bagong tahanan. Paulit-ulit niyang napapanaginipan ang gabing iyon, ang malakas na ulan, ang tunog ng ambulansya, at ang huling pagkakataon na nakita niyang humihinga ang kanyang ina. Ang mga hamon ay nagpatuloy sa paggising. Ang malambot na kutsyon ay tila lumulunok sa kanya. Masanay siyang matulog sa matigas na semento. Ang paggamit ng kutsilyo at tinidor ay isang komplikadong sayaw na laging nagre-resulta sa pagtalsik ng pagkain. Si Enzo, na may likas na pasensya, ang laging nagtuturo sa kanya. Ganyan, Kuya Kai, sabi ni Enzo isang umaga habang nag-aalmusal.
Hawakan mo yung tinidor na parang lapis. Tapos yung kutsilyo pang tulak lang. Ngumiti si Kai, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang pakiramdam ng pagiging iba ng pagiging mangmang sa mga bagay na para sa iba ay simple lang. Isang hapon dinala ni Ricardo ang dalawang bata sa isang mamahaling department store sa mall. Oras na para bumili ng mga bagong damit para kay Kai. Para kay Ricardo at Enzo, ito ay isang normal na gawain. Ngunit para kay Kai, ang pagpasok sa isang lugar na napakalamig, napakaliwanag at puno ng napakaraming bagay ay nakakalula. Pumili ka ng kahit anong gusto mo, Kai. Sabi ni Ricardo, iginagaya siya patungo sa isang rack ng mga polo shirt. Tiningnan ni Kai ang mga presyo na nakasabit sa mga damit. Ang isang simpleng t-shirt ay nagkakahalaga ng katumbas ng pagkain niya sa loob ng isang buong linggo sa kalye. Ang isang pares ng sapatos ay higit pa sa lahat ng perang nahawakan niya sa buong buhay niya. Sir Ricardo, bulong niya, masyado po itong mahal. Okay na po sa akin yung mga luma ni Enzo. Hindi, Kai. Maring sabi ni Ricardo. Kailangan mo ng sarili mong mga gamit. At wag mo akong tawaging Sir Ricardo. Itay o Papa. Tulad ni Enzo. Ang salitang itay ay tila bumara sa lalamunan ni Kai. Hindi niya ito kayang bigkasin. Sa huli si Ricardo at Enzo na ang pumili ng mga damit para sa kanya. Habang nagbabayad si Ricardo sa cashier, nakita ni Kai ang halaga sa cash register. Isang numero na may napakaraming zero. Naramdaman niya ang isang matinding pagkirot ng konsensya. Ang perang ito ay maaring magpakain sa buong eskinita nila sa Tondo. At ito ay ginagastos lang para sa kanya. Pakiramdam niya hindi siya karapat-dapat. Ang pinakamasamang sandali ay nangyari noong gabing iyon sa hapunan. Si Lourdes ay naghanda ng sinigang ang paborito ni Enzo. Habang masayang nagkukwentuhan ang mag-ama, si Kai ay tahimik na kumakain, sinusubukang maging maingat sa bawat kilos. At alam mo ba, Kuya Kai? Sabi ni Enzo, sabi ni Itay, baka dalhin niya tayo sa beach sa susunod na buwan. Sa sobrang tuwa ni Enzo, aksidente niyang natabig ang baso ni Kai. Ang tubig ay tumapon sa mesa. Sa pag-iwas ni Kai, ang kanyang siko naman ay tumama sa kanyang plato. Crash! Ang tunog ng nabasag na pinggan sa sahig na marmol ay umaling-awngaw sa buong silid kainan. Ang lahat ay natigilan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tumingin si Kai sa mga basag na piraso ng mamahaling plato sa sahig pagkatapos sa isa mantsa ng sabaw ng sinigang sa puting alpombra. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Sa isang iglap, hindi na siya nasa isang marangyang mansyon. Bumalik siya sa kalye kung saan ang isang pagkakamali ay nangangahulugan ng galit ng sigaw ng sakit. Walang sino man ang gumalaw, ngunit sa isip ni Kai, nakita niya ang isang galit na kamay na paparating. Sa isang reflex na isinubo ng takot at karanasan, mabilis siyang yumuko, ipinagsanggalang ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga braso at nagantay sa hampas na hindi dumating. Ang kanyang buong katawan ay nanigas nanginginig naghahanda para sa sakit. Kai. Ang boses ni Enzo ay puno ng pagkalito. Anak, ang boses ni Ricardo ay basag puno ng isang emosyon na hindi maipaliwanag ni Kai. Hindi ito galit. Ito ay sakit. Dahan-dahang ibinaba ni Kai ang kanyang mga braso. Tumingala siya. Nakita niya si Ricardo na nakatayo, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkadurog ng puso. Nakita niya si Enzo na may mga luha sa kanyang mga mata. Nakita niya si Lourdes na nakahawak sa kanyang dibdib na tila nasasaktan para sa kanya. Walang galit, walang sigaw, tanging isang malalim at nakakabinging kalungkutan. Doon napagtanto ni Ricardo at Enzo ang lalim ng sugat na dala ng bata. Hindi lang ito tungkol sa kahirapan. Ito ay tungkol sa trauma, sa takot na nakatatak na sa kanyang mga buto. Dahan-dahang lumuhod si Ricardo sa tabi ni Kai.
Hindi niya pinansin ang mga basag na pinggan. Maingat niyang hinawakan ang mga balikat ng bata. Kai, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin ka sa akin. Nanginginig na tumingala si Kai, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Inalis ni Ricardo ang kanyang mga kamay mula sa balikat ni Kai at marahan itong niyakap. Isang yakap na mahigpit at puno ng pangako. Ang unang yakap na naramdaman ni Kai mula sa isang ama. Walang mananakit sa iyo dito, bulong ni Ricardo sa tainga ng bata. Hindi ka na muling masasaktan, anak. Sa salitang anak, bumigay na ang lahat ng depensang binuo ni Kai sa loob ng maraming taon. Humagulgol siya. Isang iyak na malakas at puno ng sakit. Isang iyak na naglalaman ng lahat ng takot, lahat ng kalungkutan, lahat ng pangungulila na kinimkim niya mag-isa sa lansangan. Umiyak siya para sa kanyang namatay na ina, para sa kanyang sarili, para sa buhay na hindi niya kailanman naranasan. Niyakap lang siya ni Ricardo nang mahigpit habang si Enzo ay lumapit. At niyakap din sila. Ang kanilang tatlong katawan ay naging isang isla ng pag-unawa sa gitna ng mga basag na piraso ng nakaraan. Ang pagdating ng social worker ay nagdala ng isang formal at malamig na hangin sa loob ng mansyon, isang hangin na sumisira sa unti-unting nabubuong init ng kanilang bagong pamilya. Si Jengare Reyes, isang babaeng nasa katanghalian ng kanyang edad na may seryosong muka at matalas na mga mata, ay umupo sa salas. Ang kanyang panulat ay handang isulat ang bawat detalye sa kanyang notepad. Salamat sa pagtanggap sa akin, Mr. Ricardo. Sabi niya sa isang professional na tono. Nakatanggap kami ng isang formal na reklamo, kaya narito ako para suriin ang kapaligiran sa tahanan at tiyakin ang kapakanan ng batang si Enzo. Bago pa man makasagot si Ricardo, bumukas ang pinto at pumasok si Catherine na para bang siya ang may-ari ng bahay. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na bestida na tila nagluluksa at sa likod niya ay isang lalaking may dalang briefcase, ang kanyang abogado. Magandang umaga, Tangiyong Reyes. Bati ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Nagpapasalamat ako na mabilis ang inyong pagtugon. Ang kaligtasan ng aking pamangkin ang aking pangunahing prioridad. Umupo siya sa tapat ni Ricardo na parang isang reyna na handa nang magbigay ng hatol. Naramdaman ni Ricardo ang pag-init ng kanyang dugo. Hindi ka dapat narito, Catherine, maring sabi ni Ricardo. Bilang nag-aalalang kamag-anak, may karapatan akong malaman ang kalagayan ng aking pamangkin. Sagot niya pagkatapos ay bumaling kay Jing Reyes. Ging Reyes, simple lang ang aking punto. Mula nang pumanaw ang aking kapatid si Ricardo, ay naging hindi matatag. Ngunit ang huli niyang ginawa, ang pinakamasama sa lahat. Itinuon ni Catherine ang kanyang tingin sa may hagdanan. Pinapasok niya sa tahanang ito ang isang elemento mula sa lansangan. Sakto sa sandaling iyon, bumaba sina Enzo at Kai mula sa itaas na walang kamalay-malay sa tensyonadong eksena sa ibaba. Si Enzo na ngayon ay malusog at masigla ay masayang nagkukwento kay Kai tungkol sa isang laro. Si Kai na nakasuot ng malinis na damit na binili ni Ricardo ay nakikinig ng may ngiti. Nang makita nila ang mga bisita, natigilan sila. Ayan siya. Sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng pandidiri na parang itinuturo ang isang mapanganib na hayop. Ang batang iyan. Lahat ng mata ay napunta kay Kai. Naramdaman niya ang bigat ng kanilang mga tingin. Agad siyang napaurong sa likod ni Enzo na parabang naghahanap ng proteksyon. Si Giancarlo Reyes ay tumingin kay Kai. Ang kanyang ekspresyon ay mahirap basahin. Maaari ko bang makausap ang mga bata? Siyempre, sabi ni Ricardo. Enzo, Kai, halik kayo dito. Huwag kayong matakot. Lumapit ang dalawang bata. Si Enzo ay matapang na hinawakan ng kamay ni Kai.
Enzo, kamusta ka? Tanong ni Ginang Amar Reyes sa malumanay na boses. Okay po ako, sagot ni Enzo. Masaya po ako kasi nandito na si Kuya Kai. Kapatid ko na po siya. Kapatid! Ngumisi si Catherine. Gengay Reyes ang batang iyan ay isang masamang impluensya. Marahil ay tinuruan na niya si Enzo ng mga masasamang gawi mula sa kalye. Pagnanakaw, pagsisinungaling. Hindi po totoo yan. Mabilis na sagot ni Enzo. Mabait po si Kuya Kai. Siya po ang nagpagaling sa akin. Nagpagaling ka? Tumingin si Catherine kay Gengarida Reyes na may ekspresyon ng pagkaawa. Nakikita niyo ba ni Lason na ng bata ang isip ni Enzo? Pinaniwala niya sa mga kwentong mahika at pangkukulam. Hindi ito pangkukulam, Catherine. Ito ay himala. Mariing sabi ni Ricardo. Himala. Tumaas ang kilay ni Catherine. O baka naman isang magaling na panlolokog ng si Reyes, sino ang nakakaalam kung ano talaga ang ginawa ng batang ito. Baka binigyan niya si Enzo ng kung anong ipinagbabawal na gamot para magmukha siyang magaling pero may masamang epekto sa katagalan. Catherine, sumusobra ka na. Sigaw ni Ricardo tumatayo. Ngunit si Catherine ay hindi pa tapos. Tumingin siya ng diretso kay Kai, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ikaw, bata. Sabi niya ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. Saan ka ba talaga nanggaling? Sino ang mga magulang mo? Oo nga pala. Sabi nila, patay na raw ang ina mo. Siguro dahil na rin sa kahihiyan sa pagkakaroon ng anak na tulad mo. Ang mga salita ay tumama kay Kai na parang isang malakas na sampal. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang ina. Ang tanging sagradong alaala na mayroon siya. Huwag niyo pong pagsalitaan ng nanay ko. Sabi ni Kai, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may apoy. Sa unang pagkakataon na wala ang kanyang pagiging mahinahon, nagpakita siya ng galit. Wala po kayong alam tungkol sa kanya. Talaga hamon ni Catherine na tila nasisiyahan na nakuha niya ang reaksyong gusto niya. Ang alam ko lang ay pinalaki ka niya sa lansangan na parang isang daga, isang kahihiyan. Tama na. Ang sigaw ay hindi nagmula kay Ricardo, kundi kay Kai. Tumayo siya nang tuwid ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom. Ang takot ay napalitan ng tapang para ipagtanggol ang memorya ng kanyang ina. Mabuting tao po ang nanay ko. Mas mabuti kaysa sa inyo. Walang galang na bata. Sigaw ni Catherine. Sa sobrang galit hindi na niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang tumayo at itinaas ang kanyang kamay, handang sampalin ang mukha ni Kai. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nakita ni Ricardo ang pagtaas ng kamay. Kumilos siya para pumagitna. Ngunit may mas nauna sa kanya. Si Lourdes na tahimik na nakatayo sa isang sulok ng silid, malapit sa isang maliit na altar, kung saan laging may mga sariwang bulaklak at isang baso ng holy water. Sa isang kilos na puno ng bilis at determinasyon na hindi mo aakalain sa isang matandang babae, kinuha niya ang baso mula sa altar. At bago pa man dumapo ang kamay ni Catherine, kay Kai, iwinisik ni Lourdes ang laman ng baso ng buong lakas. Swoosh! Ang malamig na holy water ay tumama nang diretso sa mukha ni Catherine. Ang lahat ay natigilan. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa mukha at buhok ni Catherine papunta sa mamahaling Persian rug. Si Catherine ay nanatiling nakatayo, ang kanyang kamay ay nanigas sa ere, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi paniniwala. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay basa at magulo. Ang kanyang mamahaling makeup ay nagsisimula ng kumalat sa kanyang pisngi. Ang tubig na may bahagyang amoy ng mga bulaklak mula sa altar ay tumutulo mula sa dulo ng kanyang ilong. Si Gengary Reyes, ang social worker, ay napatayo, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ang kanyang notepad ay nakalimutang nakapatong sa kanyang kandungan. Ang abogado ni Catherine ay napaatras na tila natatakot na mabasa rin. Si Ricardo ay natigilan
ngunit isang bahagi sa kanya ang nakaramdam ng matinding paghanga. Si Lourdes ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo siya ng tuwid ang kanyang karaniwang maamong muka ay nag-aalab sa banal na galit. Hawak pa rin niya ang baso na parang isang sandata. Tiningnan niya si Catherine ng diretso sa mga mata. "Lumayas ka, demonyo," sabi ni Lourdes. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit puno ng bigat at awtoridad. Isang boses na tila nagmula sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang kasamaan ay walang lugar sa tahanang ito. Ang mga salitang yon na sinamahan ng simbolikong kilos ng pagwisik ng banal na tubig ay tila isang eksorsismo. Ang pagkabigla sa mukha ni Catherine ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas matindi, isang galit na halos nakakabulag. Ang kanyang mukha ay namula. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. "Aanong? Anong ginawa mo?" Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at nanginginig. Baliw na ang lahat sa bahay na ito, pati ang mga katulong. Tumingin siya kay Ricardo na may nagbabagang mga mata. "Nakita mo ba yon? Inatake ako sa sarili mong pamamahay." Ngunit bago pa man siya makagawa ng isa pang hakbang, si Ginengot Reyes ay muling nakabawi ng kanyang composure. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay seryoso at hindi na mabasa. "Sa tingin ko, tapos na ang pagbisitang ito para sa ngayon," sabi niya sa isang kalmadong boses na nagtatago sa ilalim ng tensyon. Tumingin si Catherine kay General Reyes na para bang naghahanap ng kakampi. "General Reyes, nakita mo ang nangyari. Ang batang yan ay nagdala ng gulo. Ang katulong na yan ay marahas. Hindi ito isang ligtas na lugar para kay Enzo." Si Jieng Reyes ay tumingin mula kay Catherine na basang-basa patungo kay Lourdes na matatag na nakatayo patungo kina Ricardo at Enzo na magkayakap, at sa huli kay Kai na nakatayo sa likod nila, nanginginig pa rin ngunit hindi na natatakot. Ang kanyang propesyonal na mga mata ay sinusuri ang lahat. "Ang nakita ko, Mrs. Catherine," sabi ni Gingang Reyes ng dahan-dahan at may diin, "ay isang bata na ipinagtanggol ang alaala ng kanyang ina, at isang matandang babae na ipinagtanggol ang isang bata mula sa posibleng pananakit. Marami akong isusulat sa aking ulat." Ang mga salita ni General Reyes ay isang malinaw na mensahe. Hindi siya pumanig kay Catherine. Ang mukha ni Catherine ay nagbago mula sa galit patungo sa pagkaalarma. Ang kanyang plano ay bumabaliktad. Pero ako ang biktima dito," protesta niya. "Maaari na po kayong umalis, Mrs. Catherine." Sabi ni General Reyes, ang kanyang tono ay pinal at hindi na mapapakiusapan. Naiwan si Catherine na walang masabi. Ang kanyang sandata, ang kanyang social status, ang kanyang koneksyon, ang kanyang pagkukunwaring kabanalan ay biglang naging walang silbi. Natalo siya hindi sa pamamagitan ng argumento, kundi sa pamamagitan ng isang kilos ng pananampalataya at isang baso ng tubig. Tiningnan niya ang lahat sa silid. Nang may sukdulang pagkamuhi si Ricardo, ang kanyang mga anak si Lourdes, at maging si Gingang Reyes. "Hindi pa tayo tapos." Bulong niya, isang pangako na puno ng kamandag. Hindi pa ito tapos. Pagkatapos tumalikod siya at nagmarcha palabas ng bahay basang-basa at kahiya-hiya kasunod ang kanyang natarantang abogado. Nang maisara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang ibinaba ni Lourdes ang baso sa altar. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak na, para bang ang lahat ng kanyang lakas ay naubos sa isang kilos na yon. Si Ricardo ay lumapit sa kanya. "Lourdes." Wala siyang masabi. "Salamat." Ngumiti si Lourdes ng bahagya, isang pagod, ngunit kontentong ngiti. "Trabaho ko pong protektahan ang pamilyang ito, sir. Sa lahat ng paraan na kaya ko." Pagkatapos ay bumaling ang lahat kay Kai. Nakatayo pa rin siya, ngunit ang galit sa kanyang mukha ay napalitan na ng pagkalito at pag-aalala. "Kasalanan ko po ba ito?"
Tanong niya sa isang mahinang boses. Dahil sa akin. Lalo pong nagalit si Tita Catherine. Bago pa man makasagot si Ricardo, si Enzo ang unang kumilos. Lumapit siya kay Kai at niyakap ito ng mahigpit. Hindi mo kasalanan, Kuya Kai, sabi ni Enzo. Salamat sa pagtatanggol sa nanay mo at salamat din kay Nanay Lourdes sa pagtatanggol sa'yo. Lumapit si Ricardo at niyakap silang dalawa. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng banta ng isang legal na laban, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas ang pagkakaisa. Ang kanilang paghuhukom ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang digmaan ay lalo pang tumindi. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Ricardo na hindi na siya nag-iisa. Mayroon na siyang pamilya, isang pamilya na handang magwisik ng holy water sa mga demonyo para protektahan ang isa't isa. Ang mga araw, pagkatapos ng komprontasyon, ay naging isang digmaan ng nerbiyos. Ang katahimikan sa mansyon ay hindi na kapayapaan, kundi isang pag-aabang. Bawat tunog ng telepono ay nagdudulot ng kaba. Bawat sulat na dumarating ay tinitingnan ni Ricardo ng may takot. Ang banta ni Catherine, na hindi pa ito tapos, ay umalingaw-ngaw na parang isang sumpa. Isang hapon, sa kanyang malawak at tahimik na opisina sa bahay, tinawagan ni Ricardo ang kanyang abogado, si Attorney Cruz, isa sa pinakamagaling sa bansa. Ricardo, masama ang sitwasyon, sabi ni Attorney Cruz. Sa kabilang linya, ang kanyang karaniwang kumpiyansang boses ay may bahid ng pag-aalala. Si Catherine ay hindi nagbibiro. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon. Kumakalat na ang kwento sa kanilang social circle, isang kwento na ikaw ay emotionally unstable at nagdala ng isang delinquent sa iyong tahanan. Binabaluktot niya ang lahat. Napasabunot si Ricardo sa kanyang buhok. Pero kasinungalingan yan, ang ulat ng social worker. Ano ang sinasabi? Neutral ang ulat, sagot ng abogado. Inilarawan nito ang tensyonadong sitwasyon, ngunit kinilala rin nito ang malapit na ugnayan mo sa mga bata. Ang problema, Ricardo, ay ang perception. Sa korte, ang isang mayamang balo na biglang nag-ampon ng isang batang lansangan pagkatapos ng isang himala ay mas mukhang kwento ng kabaliwan kaysa sa isang kwento ng pananampalataya. Gagamitin yun ni Catherine laban sa'yo. Anong gagawin natin? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng desperasyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Kailangan nating maghanda para sa pinakamasama. Magsasampa siya ng kaso para sa temporary custody. Kung manalo siya, kukunin niya si Enzo habang dinidinig ang kaso. At ang proseso ng pag-aampon mo kay Kai, siguradong hihinto iyon. Pagkatapos ng tawag na paupo si Ricardo sa kanyang silya, nakatingin sa kawalan. Ang pakiramdam ay bumabalik, ang parehong pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na naramdaman niya noong sinabi ng mga doktor na wala nang lunas para kay Enzo. Ang lahat ng kanyang pera, ang lahat ng kanyang impluwensya ay tila walang silbi laban sa laso ng tsismis at sa malamig na luhika ng batas. Natatakot siya. Natatakot siyang baka sa huli mawala sa kanya ang parehong mga anak. Hindi niya namalayan ang pinto ng kanyang opisina ay bahagyang bumukas. Sumilip sina Enzo at Kai. Nakita nila ang kanilang ama na karaniwang matatag na parang isang pader na ngayon ay mukhang marupok at talunan. Nakita nila ang lungkot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Nagkatinginan ang dalawang bata. Walang salita ang namagitan, ngunit may isang pagkakaintindihan. Dahan-dahan nilang isinara ang pinto, tinitiyak na hindi sila makakagawa ng ingay. Malungkot si Itay. Bulong ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Dahil kay Tita Catherine, sagot ni Kai. Dahil sa akin. Hindi mo kasalanan. Mabilis na sabi ni Enzo. Kailangan nating gawin ang isang bagay. Pero ano? Nag-isip si Enzo. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ina, ang mga sinasabi ni Lourdes, at ang ginawa ni Kai
na nagligtas sa kanya. May isang lugar kung saan sila laging pumupunta kapag mabigat ang kanilang mga problema. Alam ko na, sabi ni Enzo. Nang gabing iyon matapos ang isang tahimik at tensyonadong hapunan at matapos silang patahimikin ni Lourdes sa kanilang silid, hinintay ng dalawang bata na tumahimik ang buong bahay. Nang sigurado na silang tulog na ang lahat, dahan-dahan silang bumangon. Sa liwanag lamang ng buwan, nagsuot sila ng kanilang mga tsinelas. Saan tayo pupunta? Bulong ni Kai. Sa simbahan, sagot ni Enzo. Doon laging nagdarasal si Nanay Lourdes kapag may problema. Ang simbahan ng Baklaran ay hindi kalayuan, ngunit para sa dalawang bata sa gitna ng gabi ito ay parang isang mahabang paglalakbay. Dahan-dahan silang lumabas ng bahay gamit ang pinto sa kusina na maingat na hindi gumawa ng ingay. Ang mga security guard sa gate ay kilala si Enzo kaya't hindi na sila nagtanong. Nang makita nilang lumabas ang mga bata, iniisip na marahil ay may utos mula sa loob. Ang mga kalsada ay tahimik at medyo nakakatakot. Ngunit magkahawak kamay silang naglakad, ang tapang ng isa ay nagpapalakas sa isa. Ang simbahan ay sarado na, ngunit ang mga gate nito ay laging bukas para sa mga nais magdasal sa labas sa groto kung saan nakalagay ang imahe ng Birhen. Dito sa harap ng daan-daang kandilang, nakasindi na nagbibigay ng mainit at kumikinang na liwanag, sa dilim lumuhod ang dalawang bata. Hindi sila humingi ng kahit ano para sa kanilang sarili. Hindi nila ipinagdasal na manalo sa korte o na maparusahan si Catherine. Ang kanilang panalangin ay mas simple at mas dalisay. Mahal na ina, nagsimulang magdasal si Enzo, ginagaya ang mga salitang naririnig niya kay Lourdes. Tulungan niyo po si Itay. Mukha po siyang pagod at malungkot. Bigyan niyo po siya ng lakas. Panginoon, sumunod si Kai, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Alam ko pong marami na akong hiningi sa inyo, pero ito po ay hindi para sa akin. Para po ito kay Itay. Huwag niyo po siyang pabayaan. Ipakita niyo po sa kanya na hindi siya nag-iisa. Samantala sa mansyon nagising si Lourdes sa isang pakiramdam ng pagkabalisa. May kung anong nagsasabi sa kanya na tingnan ng mga bata. Nang buksan niya ang pinto ng kanilang silid, ang kanyang puso ay halos tumigil. Wala sila. Nagpanik siya at agad na ginising si Ricardo. Sir, wala po ang mga bata. Isang malamig na takot ang bumalot kay Ricardo. Mabilis silang naghahanap sa buong bahay, sa hardin, sa pool area, kahit sa garahe. Wala sila. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, isang ideya ang pumasok sa isip ni Ricardo. Ang simbahan. Agad siyang nagmaneho, patungo sa Baklaran. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Mula sa malayo nakita niya ang liwanag ng mga kandila. At sa gitna ng liwanag na yon, nakita niya ang dalawang maliliit na figura magkatabing nakaluhod. At sa likod nila, isang pamilyar na anino. Nakarating na pala doon si Lourdes na tila alam na rin kung saan hahanapin ang mga bata. Nakaluhod na rin siya sa likod nila, ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa kanilang mga balikat, tahimik na nakikibahagi sa kanilang panalangin. Ipinark ni Ricardo ang kotse sa di kalayuan at pinanood ang eksena. Ang kanyang dalawang anak at ang kanyang tapat na kasambahay nagkakaisa sa pananampalataya, ipinagdarasal siya. Sa sandaling iyon, isang malaking realisasyon ang tumama sa kanya. Sa lahat ng kanyang pag-aalala tungkol sa mga abogado sa korte at sa opinyon ng ibang tao, nakalimutan niya ang pinagmulan ng lahat ng ito, ang himala, ang pananampalataya. Napagtanto niya na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa loob ng isang korte o sa isang bank account. Ito ay nasa pagkakaisa at pananampalataya ng kanyang pamilya. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Naglakad siya palapit, ang kanyang mga yabag ay halos walang tunog sa gabing iyon. Naramdaman ng tatlo ang kanyang presensya at lumingon. Sa kanilang mga mata, walang takot, tanging pag-unawa. Walang nagsalita. Lumapit si Ricardo at sa harap ng imahe ng Birhen,
Sa liwanag ng daan-daang kandila, lumuhod siya kasama nila. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagdasal dahil sa desperasyon. Nagdasal siya ng may kapayapaan. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang laban. Ang pinakamalakas na panalangin ay hindi pala ang mga salitang binibigkas, kundi ang presensya ng mga taong nagmamahal sa iyo na nakaluhod sa tabi mo sa gitna ng dilim. Ang family court ay isang lugar na malamig at walang personal na katangian. Ang mga dingding na kulay beige at ang matataas na kisame ay tila sumisipsip ng lahat ng emosyon, iniiwan lamang ang mga hubad na katotohanan ng batas. Sa isang panig ng silid, nakaupo si Ricardo kasama sina Enzo at Kai sa pagitan niya at ni Attorney Cruz. Mukha silang isang maliit na isla ng pagkakaisa. Sa kabilang panig naroon si Catherine, nakasuot ng damit na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging konserbatibo at mayaman ng kanyang mukha ay isang maskara ng kumpiyansa. Sa likod niya ang kanyang abogado ay may isang tambak na folder na puno ng mga ebidensya. Pumasok ang hukom, isang babaeng may pilak na buhok at mga matang nakakita na ng lahat ng klase ng drama ng pamilya. Nagsimula ang pagdinig. Unang nagsalita ang abogado ni Catherine. Ipininta niya ang isang larawan ni Ricardo bilang isang taong nawala sa sarili dahil sa kalungkutan, isang taong gumagawa ng mga desisyong mapusok at iresponsable. Ipinakita niya ang mga bank statement na nagpapakita ng malalaking halaga na ginastos ni Ricardo para sa mga experimental na gamot na walang epekto. Inilarawan niya ang insidente sa parke bilang isang halimbawa ng kapabayaan at ang pagdating ni Kai inilarawan ito bilang ang sukdulan ng kanyang mental instability. Your Honor, sabi ng abogado ni Catherine sa kanyang pangwakas na salita, ang aming kliyente ay nag-aalala lamang sa kapakanan ng kanyang pamangkin. Ang hinihiling lang namin ay ilagay si Enzo sa isang mas matatag at ligtas na kapaligiran habang si Mr. Ricardo ay nagpapagaling sa kanyang kalagayan. Buong pagdinig si Ricardo ay nanatiling tahimik nakikinig. Nang tawagin siya para magsalita, tumayo siya. Hindi niya tiningnan ang hukom sa simula. Tumingin muna siya kay Catherine. Totoo ang lahat ng sinabi ng iyong abogado, Catherine? Simula niya na ikinagulat ng lahat, pati na ng sarili niyang abogado. Totoo na halos mabaliw ako sa kalungkutan. Totoo na gumastos ako ng milyon-milyon sa pag-asang madudugtungan ang buhay ng anak ko. Totoo na naging desperado ako dahil ganoon ang ginagawa ng isang ama kapag ang kanyang anak ay mamamatay na. Tumingin siya sa hukom. Your Honor, hindi ako narito para kontrahin ang mga paratang laban sa akin. Narito ako para magkwento. At nagkwento siya. Ikinuwento niya ang tungkol sa sakit, sa kawalan ng pag-asa sa mga gabing hindi siya makatulog. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang batang lansangan na nagturo sa kanyang anak kung paano huminga muli. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang panaginip na nagbigay sa kanya ng huling hibla ng pag-asa. Hindi ko po kayang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kwarto ng anak ko noong araw na yon, Your Honor. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Hindi ko po kayang magbigay ng siyentipikong ebidensya. Ang tanging maibibigay ko po ay ang aking anak. Tumingin siya kay Enzo. Siya po ang aking ebidensya. Pagkatapos si Enzo na may pahintulot mula sa hukom ay tinawag para magbigay ng kanyang salaysay. Umakyat siya sa witness stand. Ang kanyang maliliit na paa ay halos hindi umabot sa sahig. Ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Dati po laging masakit ang katawan ko. Sabi niya nakatingin ng diretso sa hukom. Lagi po akong pagod. Pero noong dumating po si Kuya Kai, tinuruan niya akong magdasal. Hinawakan niya po ang kamay ko at nawala po yung sakit. Tumingin siya kay Catherine. Hindi po masamang tao si Kuya Kai, tita. Siya po ang nagligtas sa akin. Mahal ko po siya. At mahal na mahal ko po si Itay. Ayoko pong mawalay sa kanila. Ang simpleng testimonya ng isang bata
na binitawan ng may buong katapatan ay mas malakas kaysa sa lahat ng legal na argumento na inihain. Naramdaman ang pagbabago sa atmosfera ng silid. Ngunit ang huling at hindi inaasahang dagok ay nagmula kay Kai. Hiniling ni Attorney Cruz na payagan siyang magsalita, hindi bilang isang saksi, kundi para magbigay ng isang pahayag. Pumayag ang hukom. Tumayo si Kai. Hindi siya tumingin sa hukom o kay Catherine. Tumingin siya kay Ricardo. Noong una ko pong makilala si Itay. Simula ni Kai ang salitang Itay ay lumabas ng natural sa kanyang mga labi. Binigyan niya po ako ng pera. Akala niya po yun ang kailangan ko. Pero tinuruan po ako ng nanay ko na may mga bagay na hindi nabibili ng pera, katulad po ng pamilya. Tumingin siya sa hukom. Your Honor, bago ko po sila makilala, mag-isa lang po ako sa mundo. Ngayon po may kapatid na ako at may tatay na po ako. Kung ang pagiging pamilya po namin ang dahilan kung bakit nagkakagulo, kung mas makakabuti po para kay Enzo na umalis na lang ako, gagawin ko po. Babalik po ako sa kalye. Basta po wag lang ninyong paghiwalayin si Enzo at ang kanyang ama. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang isang bata na walang pag-aari sa mundo ay handang isakripisyo ang kanyang bagong tuklas na kaligayahan para sa kapakanan ng kanyang bagong pamilya. Ang alay na yon, ang pinakadalisay na pagpapakita ng pag-ibig, ang siyang tuluyang bumasag sa lahat ng natitirang pagdududa. Nakita ng hukom ang lahat ng katapatan ni Ricardo, ang pagmamahal ni Enzo, at ang sakripisyo ni Kai. Tumingin siya kay Catherine na ngayon ay hindi na mukhang kumpiyansa. Mukha siyang maliit at talunan. Ang kanyang binuong kaso na batay sa paninira at pagmamanipula ay gumuho sa harap ng simpleng katotohanan ng pag-ibig. Ang desisyon ng korte ay ang mga sumusunod. Sabi ng hukom ang kanyang boses ay pinal. Ang petisyon para sa temporary custody na inihain ni Mrs. Catherine ay ibinabasura. Napabuntong hininga si Ricardo sa ginhawa. Niyakap niya ang dalawang bata sa kanyang tabi. At isang paalala para sa nagpetisyon. Pagpapatuloy ng hukom ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon kay Catherine. Ang korte na ito ay hindi isang lugar para sa personal na hidwaan. Ang paggamit sa isang bata para sa sariling agenda ay isang bagay na hindi palalampasin ng batas na ito. Maging babala na po ito sa inyo. Ang hatol ay parang isang malakas na sampal kay Catherine. Ang kanyang mukha ay namutla. Natalo siya. Kahiya-hiya. Sa harap ng lahat. Nang matapos ang pagdinig, mabilis siyang umalis. Hindi na lumingon pa. Ang kanyang pagkatalo ay ganap. Makalipas ang ilang buwan. Ang hardin ng mansyon ay puno ng buhay. Ang dating tahimik na lugar kung saan naglalakad si Ricardo nang mag-isa sa kanyang kalungkutan ay ngayon ay puno ng tawanan. Habulin mo ako, Itay. Sigaw ni Enzo, tumatakbo sa damuhan. Ang kanyang katawan ay malakas at malusog. Mas mabilis ako sa'yo. Sagot ni Kai. Nakasunod niya ang kanyang mukha ay puno ng purong kagalakan. Nakaupo si Ricardo sa isang bench sa ilalim ng puno ng nara pinapanood sila. Sa kanyang tabi si Lourdes ay naghahain ng merienda. Ang mga papel ng pag-aampon ni Kai ay naaprubahan na. Opisyal na siyang isang Montenegro. Pareho na silang nag-aaral ni Enzo sa iisang eskwelahan kung saan si Kai ay mabilis na humahabol sa kanyang mga aralin. Ang bahay na dating isang malamig na museo ng kayamanan ay naging isang tunay na tahanan. May mga laruan na nakakalat sa sahig ng salas. May mga drawing ng mga bata na nakadikit sa ref. Ang katahimikan ay napalitan ng masayang ingay ng isang pamilya. Lumapit ang dalawang bata kay Ricardo, parehong humihingal at pawisan. Umupo sila sa kanyang tabi si Enzo, sa kanan si Kai, sa kaliwa. Ipinatong ni Ricardo ang kanyang mga braso sa kanilang mga balikat. Tumingin siya sa kanyang dalawang anak. Ang isa
ay anak niya sa dugo. Ang isa ay anak niya sa puso. Ngunit sa kanyang paningin, wala na silang pagkakaiba. Mahal ko kayo mga anak, sabi niya isang simpleng pangungusap na naglalaman ng lahat. Mahal ka rin po namin, Itay. Sabay nilang sagot. Tumingala si Ricardo sa langit na bughaw sa mga dahon ng puno ng nara na maraahang umuugoy sa hangin ang parehong mga dahon na nagturo sa kanila kung paano huminga muli. Napagtanto niya na ang pinakamalaking istrukturang naitayo niya sa kanyang buong buhay ay hindi isang gusali na gawa sa bakal at semento. Ito ay ang pamilyang ito. Isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso ng kalungkutan, pinagdugtong ng isang himala, at pinatatag ng pag-ibig na mas matibay kaysa sa anumang pundasyon.